So yun, nakabili ako sa TikTok ng controller sa halagang 500 plus. Para sa akin, goods yung looks niya, no? Gray yung napili ko. Mas elegant para sa akin yun. So yung analog niyan, rubber yung naka ano doon, pinakahawakan. 550 milliampere na yung battery. So not bad mga boss. Yung hawakan niya rubber na din yung itim. Hold lang natin yung center button para mag-on yung controller. Pag bumili siyang ilaw, ibig sabihin naka-on na yung controller natin. Connect natin sa device. Cellphone muna. Pro controller, yung nakita kong bago dyan. So, ibig sabihin yan yung pangalan ng controller natin. Ayun, ibig sabihin yan connected na kapag huminto yung ilaw. Tinesting ko to sa 2K20. Ano, kung makikita nyo dyan, goods naman yung response ng mga button sa game. Ilang araw ko na itong ginagamit bago ko ginawa ng review para ma-observe ko kung talagang may problema o ano mang may encounter nating problema. So, wala naman so far. Tinesting ko din to sa PSP emulator, goods din. Wala akong na-encounter na problema dun. So, testing natin dito sa computer. Steam game, no? Galing sa Steam yung laro. Yung Steam kasi, pwede mong i-calibrate dyan sa pagkakaalam ko kahit anong klaseng controller. Kahit generic pa yan, pwede mo i-calibrate dyan sa Steam. Yung controller, yung case niya, hindi malaki yung gap ng mga dugtungan. So, para sa akin, plus points yun. May luma kasi yung controller, yung mumurahin lang. Actually, kulang-kulang 500 din yun. Malaki yung gap ng dugtungan niya. So, medyo pangit tingnan. Tapos, kapag ginagamit ko yun, talagang naglalag yung phone ko. Nakakaramdam ako ng lag dun sa phone ko tapos ng delay. Tapos, ang tagal niyang madetect ng device ko, yung sa Bluetooth. So, itong bagong controller na gamit ko ngayon, goods na goods. Mabilis siyang ma-detect ng device. Medyo mabigat din siya gawa nung turbo, yung nagba-vibrate dun sa loob. Napagana ko yon, na-testing kong gumagana, pero hindi ko alam kung paano paganahin while playing, no? Kung nakahawak na kayo ng controller na nagre-response ng vibrate. So, ngayon, testing naman natin sa Bluetooth connection sa computer pa rin. So, kung i-rate ko yung controller na to, para sa akin lang naman personal opinion ko to at experience. 10/10 para sa akin. Although di ko siya magamit dun sa laro na yung Division 2. Yung quality niya kasi maganda. Maganda para sa akin. So, siyempre, hindi naman talaga siya yung controller na branded. So, expect natin dapat na hindi yan gagana dun sa ibang game. So, ayun mga boss. 500 plus yung price niya, ulitin ko. Depende na sa inyo yan. Ito ay review lang naman. Personal opinion and personal experience sa nabili kong gamit na to. So, ayun lang para sa akin, goods na goods yung controller.